Mayor Vico Soto. Dito tayo, magandang umaga sa ating lahat. Kamusta po kayo? May napansin po ako sa mga nakaupo. Ano ba? Kayo po nagsabi niya. Sabihin ko sana puro mga nanay at puro mga lola po natin ang mga nandito. Kaya maraming salamat po sa inyo. Una, sa mainit na pagtanggap sa amin ni Kong Roman at ni Vice Mayor Dodot. Lagi naman po, tuwing nandito po kami, kahit minsan nadaan lang po kami, mga 2 weeks ago yata o 3 weeks ago, nadaan po ako dito. Talagang napakainit parati ng pagtanggap ng mga residente, lalo na ng mga nanay at lola po natin dito. Maraming salamat po sa inyo. Siyempre, nagpapasalamat din tayo sa ating mga barangay officials, sa pangunguna ni Kap Eya, Kapitana. Maraming salamat po. Mga kagawad, salamat din po sa inyo. At gaya ng sinabi ni Vice Mayor Dodot, dagdagan ko lang po ng konti. Natuwa po talaga kami sa barangay po ninyo dahil gaya ng sinabi ni Vice Dodot, si Kap Eya po ang kauna-unahang barangay sa buong Pasig na nag-submit ng budget para sa taong 2025. Kaya congratulations, Kapitana, mga kagawad. Napaka-importante po. Sa totoo lang, yung mga sinabi ni Vice Mayor, totoo po yun. At yan po, gusto po natin sa city level, hindi ko naman sinasabing perfecto yung ginagawa natin, pero ang dami na nating pagbabago at reformang naipakilala. Yung budget po natin, yung paggamit natin ng pondo, masasabi natin na nalinis po talaga natin Ngayon nga po, ang problema natin ay paano gagastusin yung pondo natin na mataas yung utilization natin. Ibig sabihin, lumaki yung pondo kasi natin habang nililinis natin ang ating pamahalaan. Siyempre, yung paggastos, hindi naman pwede kung saan-saan lang. Kailangan pinag-iisipan, pinagplaplanuhan, dumadaan sa tamang proseso. So, ibig sabihin, sa susunod na mga taon, ang pagtutuunan natin ng pansin ay paano pataasin yung utilization natin. At yung isang kasama po dyan ay yung pag-expand, pagpapalawak ng mga programa natin. Halimbawa na lang po, yung local senior pension po natin. Di ba, nagsimula tayo taong 2022, maaaring may dito na naging beneficiary. Sino po dito kasama na sa, may ilan po? Ay, marami na rin parang kasama. Nasa 20+ thousand na tayong senior na above 65 years old. Walang income, walang ibang pensyon na nakasama na natin sa local senior pension. Konting tulong ng pamahalaan. Ilan lang tayong LGU sa buong Pilipinas na merong gantong klaseng programa. Pero dahil lumalaki po yung pondo natin habang nililinis natin yung pamahalaan, yung mga kontrata ng mga infrastructure, bumababa yung presyo, tumataas yung income kahit hindi tayo nagtataas ng buwis. Ngayon po, lumalaki yung budget natin. Sa 2025, isang buwan na lang, 2025, ilang linggo na lang pala, 2025 na, Nakasalang na po sa City Council po natin, si Councilor Pau, yung nagsusulat po ng ordinansa. Ibig sabihin, malapit na tayo mag-announcement kung kailan magbubukas ng aplikasyon. Antay na lang po ng konti yung mga iba. I-expand na natin yung local senior pension po natin. I-expand po natin. Ibig sabihin, dapat wala kang ibang pensyon. Ngayon po, 65 years old, siyempre dapat wala na pong trabaho kasi pension nga po siya. At kahit yung may mga SS pension na maliliit, isasama na rin po natin. May SS po kayo, kaya hindi kayo nakasama nung nakaraan. Pero yung mga maliliit na SS pension lang, hindi pa po lahat-lahat. Yung mga maliliit lang, kasi baka naman 100,000 yung pension, wag na muna natin sila isama. Pero yung 4,000 pababa, isasama na po natin sa local senior pension. Meron po ba dito? Curious lang po ako, sana okay lang po na tinatanong ko. Sino po dito ang mapapasok na kung 4,000 and below na SS? May ilan din. Ayan, kayo na po ang next.
Abangan nyo na lang po yung announcement ng OSCA. Mag-information drive na rin naman tayo sa tulong ng barangay po natin. Pero yan po, yung dalawang halimbawa na lang po babanggitin ko. Sa totoo, marami po ito. Pero kung isa-isahin po natin, baka tanghali na nandito pa po tayo. Yung pangalawang halimbawa po na babanggitin ko, habang lumalaki yung budget natin, nag-i-expand tayo ng mga programa, ay yung sa scholarship, sa larangan ng edukasyon, yung scholarship po natin. 2019, nagsimula po tayo siguro 11,000 plus hanggang 12,000 yung scholars. Pero ngayon po, nasa 25,000 na ang scholar ng lungsod ng Pasig. 25,000 ang scholar ng lungsod ng Pasig. Kasama po dyan, hindi na kwento ni Vice, pero sa totoo, ideya niya ito, yung Pag-asa Scholarship Program. Narinig niyo na po yung Pag-asa Scholarship Program natin. Marami po, nakarinig na siguro, may mga anak na pa-college. Alam niyo po yung programa na ito. Di ba, meron tayong pamantasan ng lungsod ng Pasig. Sa PLP, walang tuition, may allowance pa yung mga bata. Kaso, hindi naman po lahat ay makakapasok sa PLP. Hindi naman lahat ay makakapasok sa State College and University o sa local college po natin. Kasi, siyempre may hangganan po, may kapasidad po yan. Kung ilang libong estudyante lang ang kaya niyang tanggapin sa isang taon, hanggang doon lang po. Nakita niyo naman yung campus natin sa PLP, talagang masikip na rin. Wala na rin espasyo para sa pag-building. Kaya ano pong ginawa natin? Naging creative tayo. Nagkaroon ng ideya si Vice Mayor po natin na ang daming magagandang college na pribado sa lungsod ng Pasig. Bakit hindi po natin sila itap? Padala natin yung mga estudyante natin doon, bayaran ng city government ang kanilang mga tuition fee at yan po yung ginawa natin sa Pag-asa Scholarship Program. Sa kasalukuyan po, meron na tayong more than 1,000. Bukod pa po ito sa regular scholarship natin, meron tayong more than 1,000 students sa Arellano, Pasig at sa Pasig Catholic College. Buong tuition po yun. Pag hindi lang tuition, may allowance pa. Sa nursing natin, yung RLE. Kung may mga anak ko, ako po kayo sa nursing, narinig nyo na po yung RLE. Yan po yung magastos talaga. Marami, kahit libre yung tuition, nagda-drop out dahil ang mahal yung related learning experience o RLE. Halos kasing mahal siya ng tuition fee. So wala kang tuition, magbabayad ka naman ng RLE na 20,000, 30,000, talagang mapapadrop out ka rin kung hindi kaya o kapos ang pamilya. So, sagot po yan ng local government. At magandang balita, mayroong isa pang bagong private college sa ating lungsod na mukhang interesado din sila na makipag-partner sa Pag-asa Scholarship ng LG. Yung National University o NU sa Barangay Santa Lucia sa Pasig. Sisiguraduhin natin na maging partner din natin sila para sa next year naman po yan. So, 3 na po magiging private partners ng ating lokal na pamahalaan. Kung ngayon nasa more than 1,000, siguro by next year, more than 2,000 na po yung scholars natin. Kasi yan po isang nakita natin. Nakita natin na naniniwala tayo na ang solusyon, ang pangmatagalang solusyon mula sa kahirapan ay wala na pong iba kung hindi kalidad na edukasyon. Yan po naman, yan naman ang totoo. Kahit saan bahagi kayo, kahit saan banda po kayo pumunta sa Pilipinas, sa buong mundo, yan naman po ang totoo. Ang susi po ay edukasyon. Kaya talaga nagpo-focus tayo dyan, nagbubuhos tayo ng resources. Pero hindi lang po sa edukasyon, hindi lang po sa senior natin, ay yun nga po, talagang pa-expand yung mga programa natin. Sa persons with disabilities po natin, malapit na rin pong maipasan ng lokal na pamahalaan, na budget na rin po, at nasa City Council na rin po, ay kung may local senior pension tayo para sa mga 65 at wala pang pension, sa persons with disabilities naman po, yung mga bedridden po natin kasama, magkakaroon din po sila ng 1,500 pesos per quarter. Kaya baka may mga kakilala po kayo na bedridden, hindi na makatayo, hindi naman makapagtrabaho, ano man ang edad, ano ba sa persons with disabilities, bedridden, talagang hindi makapagtrabaho, hindi makalabas ng bahay. Magkakaroon yan po ang magiging bagong programa natin na sana by first quarter ng next year, simulan na po natin yung applications para rito. Sabi ko pala, 2 lang yung halimbawa, 3 na pala yung nabanggit ko, kaya okay na po na yun. Yan na lang po muna.
Muli po ako po taus-pusong nagpapasalamat sa inyo kasi ang totoo po niyan ay maraming magandang nangyayari sa ating lungsod ngayon. Kahit saan po tayo punta sa buong Pasig, talagang masasaya ang mga Pasigenyo. Minsan, wild pa nga ang mga Pasigenyo. Talagang sobrang saya ng mga Pasigenyo. Pero ang totoo po niyan, yung mga ginagawa po namin, kaming mga opisyalis po ninyo, kasama ng City Council po ninyo, ang totoo po naman yan ay hindi po namin magagawa ang mga bagay na ito, kundi po sa tulong at suporta ninyo. Kaya ako po taus-pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta, hindi sa akin bilang individual, pero bilang isang lokal na pamahalaan. Salamat sa suporta ninyo sa lokal na pamahalaan ninyo. Nagagawa po namin ang lahat ng ito dahil sa inyo. Asahan po ninyo. Asahan po ninyo. Asahan po ninyo. Parang yan din yung kanina. Asahan po ninyo na habang lumalaki. Hindi ko pala nabanggit kanina, kung nung nagsimula po ako bilang mayor, nasa 10 billion po ang budget natin. Dahil nga po, nilinis natin yung procurement, tinanggal natin yung mga kickback, tumaas yung income natin. Hindi tayo nagtaas. Sa mga tricycle driver nga, tinanggal natin yung franchise fee, yung fee sa plaka, yung license plate, tinanggal din natin sa sari-sari store. Pag maliit lang, hindi na natin charge ng business tax, pero tumaas pa rin yung income ng ating lokal na pamahalaan. Dahil sa kasama rin paglilinis na pagiging mas efficient ng ating pamahalaan mula 10 billion noong 2019 sa ngayon po 2025 nasa 22 billion na po ang budget natin. Kaya po na-expand na po natin. Isa lang naman po, bago po ako magwakas sa aking naising pananalita, isa lang po ang pakiusap ko sa inyo. Lahat po tayo dito, di ba, meron pong mga Facebook, may mga social media, meron lang tayo, medyo nakaka-alarma lang po kasi, kaya kailangan ko pong banggitin at pag nag-iikot po ako yun, talagang binabanggit ko. Alam niyo, sa trabaho ng pamahalaan, ang isa sa pinaka-importante pero pinaka-challenging din, yung tinatawag po natin na information dissemination. Alam niyo naman po, may konting announcement. Pag nagsalin na po ng 2-3 beses, minsan, yung sinabi ng sinabi ko, minsan, pangalawa, pangatlong salin, iba na po yung kwento. Alam niyo naman po yan. Iba. Totoo po yan, realidad po yan. Kaso, ngayon po, may mga napapansin tayo na hindi lang dahil nagkamali sa pagsalin o sa pagpasa ng kwento, kundi sadyang minamali. Ginugulo po tayo, ginagawan tayo ng mga fake news o ng mga kung ano-anong kwento. May mga ibang fake news na nakakatawa lang. Diba? Sabihin, fake news tungkol sa love life, yan, medyo nakakatawa lang yan. Pero, wala naman nasasaktan doon. Hindi pa rin siya tama kasi pag hindi totoo, dapat di natin inuulit. Diba? Pero yan, fake news po yan. Ngayon po, nanay yan. Pero may mga ibang fake news, nakakagulo po sa trabaho. Kumbaga, sa madaling salita, nasasabotahe yung trabaho po natin paminsan. At nakikita po natin, siyempre, binabantayan po. Iba po kasi, sadya po talaga. At hindi lang sadya, ginagastusan pa yung fake news. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Sa Facebook po, ito, pwede nyo naman i-search para tingnan kung tama po o accurate o totoo yung sinasabi ko. Meron tayong opisina sa City Hall, ang pangalan Pasig Urban Settlement Office. Meron po rin isang opisina, ang pangalan Local Youth Development Office. Kamakailan lang, siguro mga last week po ito, inoperate po ito ng isang social media operator. Minas report yung 2 page na ito. Halos magkasabay, ilang araw lang ang pagitan. Minas report for impersonation. Pero totoong mga page ito, totoong mga page ng LGU po ito. Minas report for impersonation. Alam nila kung paano May mga eksperto silang hinire International pa nga yung hinire nila. Na-suspend yung 2 Facebook page natin na opisyal. Kasabay po nun, may lumitaw na 2 fake na page na nagpapanggap na sila yung puso at sila yung LYDO. Halatang halata naman po pag tiningnan talaga kasi hindi pa dali nung na-screenshot po namin yung page.
hindi pa nila nalinis. Kasi nandun yung mga post ng Vietnamese. Yung unang mga post ng page, Vietnamese yung 2 page na yun. Change name lang. Tapos, nung nakuha na nila yung page, change name nila, ginagaya na nila yung mga post ng Puso at ng LYDO. So, hindi po yan mangyayari na nagkataon lang. Hindi po yan mangyayari na aksidente lang. Kasi talagang pinglano eh. Paano i-report yung mga official page natin, kung paano i-change name yung mga lumang page ng Vietnamese, kung paano gayahin yung page ng LYDO at ng Puso. Talagang ika nga, may malicious intent. Sinasadya po at hindi po mura mag-operate ng gano'n. May mga kaibigan din po ako marunong sa social media, sinasabi nila, ginagastusan yan. Eh, ayaw naman nating mang-akusa o magturo, pero wala naman ako ibang maisip na gagawa eh. Kaya ang pakiusap ko lang po sa bawat isa sa atin ay maging maingat po tayo. Alam ko minsan pag nagsuscroll tayo, minsan inaantok na tayo, nagsuscroll lang tayo, hindi na natin masyado naiisip, di ba? Basta nag-enjoy lang, nagpe-Facebook o ano. Pero kailangan po talaga sa mga panahon ngayon, maging maingat at mapanuri po tayo. Okay lang po ba yun? Maraming salamat po. Nakakaabal, pero okay lang po yan. Basta importante, tayo po, mga Pasigenyo, nagkakaintindihan po tayo. At alam po natin na ano man yung mga fake news, ano man na yan, sa totoong buhay, ang Pasigenyo masaya. At ang Pasigenyo, at dito sa Pasig, umaagos ang pag-asa, tuloy-tuloy ang pagbabago, sa tulong po ninyo, asahan po ninyo na habang lumalaki ang budget natin, mas marami pa tayong magagawa. Lalaki pa yung mga programa natin, local senior pension, scholarship, at marami pa po. Pero munti kang makalimutan, kaya po wala tayo nandito sa dry standpipe. Congratulations po sa atin. Sana hindi natin magamit. Mamaya magde-demo po yung mga staff natin. Kung sino pong interesado, pwede pong panoorin. Sana hindi natin magamit, pero ito yung isang inobasyon ng DRMO at ng engineering para mas mabilis tayong makaka-aksyon at mas magiging epektibo yung firefighting natin kung sakali. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga kasama. Congratulations sa ating lahat. God bless po. Lungsod ng Pasig. Maraming salamat po, Mayor Vico Soto.